Amy Marcos handang makipagbakbakan kay Martin Romualdez kung sakaling maging Senate President. Amy, aminadong siya ang nililigawan ng mga senador upang kumandidato para sa liderato ng senador sa 20th Congress na siya namang nagiging bukas para rito. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Martin Romualdez nanlisik ang mata matapos ibahagi ni re-elected Senator Amy Marcos na bukas ito na maging susunod na Senate President sa kabila ng hindi niya pagiging aktibo sa nasabing posisyon. Pagbanggit ni Amy sa mythical creature na tambaluslos na kanyang pinsan na si Romualdez, ginawang biro ni Amy na siyang yumanig sa mundo ng social media. Napipintong pagiging Senate President ni Amy Marcos isang malaking banta para sa kanyang pinsan at sa kanyang kapatid. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi, hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus- Ha? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, 'di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, syempre, yung integridad ng Senado, pagtatanggol ba, yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open? I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba, pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So, hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari, hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam. Wednesday? Hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion. And we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you say Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Ma'am, kasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman, oo naman. And ano po yung inputs na nakikita niyo so Kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate na
it failed to act on the impeachment cases for... Ayun na nga parang sinisi namin sarili namin. Exactly, Kaya ma'am. talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaninong version yun, ma'am? Kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi, yun nga, practical sinisisi sarili niyo eh. Kaya nga Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan, ano. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita niyo walang mangyayaring impeachment trial. Di ko alam. At kung mangyayaring magkaroon, Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. at kung matuloy, ma'am, yung impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, bakit yung chance ba na ma-acquit or Bilangin na lang ninyo. If it's a political Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can we clarify? Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether it's a 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all so far. Ma'am, yung ibang mga senators po, they are maintaining na constitutionally bound yung Senate to convene. That's right. That's the argument of the minority. Opo, pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun? Yung ganong... Well, I have very serious concerns about the validity of the impeachment endorsed to the Senate. So para po sa inyo, hindi na kayo bound to act on that articles of impeachment. Pero ako lang yun, no? Yun yung input niyo. Kanya-kanyang input kasi di ba? Pati si SP may sariling input din Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag-argue sa forthwith. Meron ring si Senator Tolentino na functionally dismissed. Kanya-kanyang kwento yan So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon. kung yung effort na maghanap ng solution para ma-dismiss yung impeachment case against VP Sara? I don't think that's necessarily the case. I don't think an outright dismissal is the goal of each and every senator. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, dapat magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam So, ma'am, close ka kay VP Sara. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay nako, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Never kayo nag-usap privately. Hindi nga, ako nga inaawat Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ko dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Sabi ni VP, which means, Ha? I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media. Sen, maybe you'd like to react on Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that O, nagkita Ah, kami sa Hague at naintindihan ko siya. something about being at least he may not be approve of the Marcos but not with you. Parang he's casual with you. That's Hindi, his term. nagkita kami. Nagkasabay kami sa birthday, yun nga, ni VP Sara. You understand him in what aspect? Or how? Why? Po? Lahat ng Maka-Duterte, lalo na yung pamilya ng Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak nung nabalitaan ko. So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. ma'am, after midterm elections, At pag pumunta ka sa The Hague, mararamdaman mo. Kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga
ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati. Ma'am, after midterm elections, ang daming pinapalabas na orders si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC's head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, ang walang tigil na pagbabaliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan.